Tuloy tayo. Ang pangutana bro, Dando. Ang Biblia, wa nag-ingon dire nga inahan sa Dios o Mother of God. Pero ikaw niingon ka nga naa mabasa. Asa may ang pangutana, nagsulti ka ba sa tinuod nga bakak o nagsulti ka sa bakak nga tinuod? Tubag, kategorikal. Nagsulti ko sa tinuod nga ang giingon sa Biblia, niingon si Elizabeth nga giduaw siya sa inahan sa iyang Ginoo. Ang Ginoo nga gipasabot diha mao si Kristo. Ug si Kristo nga Ginoo para sa SDA, Dios. Busa si Kristo nga Ginoo nga Dios, matod ni Elizabeth, dunay inahan. Busa, sabton wala ko nagsulti nga mabasa letra por letra ang inahan sa Dios. Ang gingon ako, inahan sa Ginoo. O kana nga Ginoo, sa tanang naminaw karon, kana nga Ginoo, Dios na siya, whether you like it or not. Gawas na lang kung nagtudlo ang SDA, si Kristo samtang nasa tiyan ni Maria, dele Dios. Kung makaprove ka nga si Kristo nasa tiyan ni Maria, dele Dios, mutuon ako nga nakapunto ka. Pero wala kay mabasa na, katong Ginooha, Dios gyud to, whether you like it or not. Next question. Okay, sunod pangutana. Akong pangutana nimo, nagsulti ka ba sa tinuod nga bakak o nagsulti ka sa bakak nga tinuod? Imong tubag nagsulti ka sa tinuod. Ato ba bakak yap na. Ano man? O yan. Ang sabi ko, ang sagot ko ay totoo na yung Panginoon sa Lucas 1:43 ay Diyos ni Elizabeth. Ang sabi naman niya, ayon sa sagot mo, ang sinasabi mo ay katotohanan pero kasinungalingan. Tingnan mo itong taong to. Masama bang tawagin ko tong loko-loko? O, kayo ang categorical question niya kasi, ikaw ba yung magsasabi ng katotohanan kasinungalingan o kasinungalingan na katotohanan? Yun ang kanyang dirty tactic. Yan, sabi niya ha, ikaw ba yung magsasabi ng katotohanan pero kasinungalingan o kasinungalingan pero katotohanan? Yun ang kanyang dirty tactic na question. Pero dahil sa alam ko ang style ng Seventh-day Adventist, alam ko yung kanilang style, hindi ako hindi ako kumagat doon, no? Ang categorical question is a fallacy. Pag fallacy ang categorical question, the moderator should do his job. Pero ang moderator dito nakatunganga lang. Nakatunganga lang ang moderator dito. Ha? Nakatunganga lang siya. Sinabi na nga eh. Sabi ko, ang sinasabi ko ay totoo na yung Panginoon sa 1:43 ng Lucas ay Diyos ni Elizabeth. Sabi niya, dahil sinabi mo kasi na yun ay katotohanan, so kasinungalingan pala yun. Tingnan mo taon to. Pag sinabi ko bang loko-loko to, nagkakasala ba ako? Tingin nyo. Ha? Sinagot ko yung tama, ginagawang sinungaling. Ano ba ang sinasabi doon sa Isaiah 5:20? Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Tingnan nyo itong taong to. Sinabi ko na nga, totoo sinasabi ko, sasabihin pa naman sinungaling. Kasi ang categorical question niya, ay may dugtong yun eh. Katotohanan na kasinungalingan o kasinungalingan na katotohanan? Ano ba naman yan? Fallacy yun. So yun, sino nagliligaw ng tao dito? Ako sa punto por punto o itong si Peter Pendo ng Seventh-day Adventist? Kayo humusga. Kayo ang humusga. Mga nanonood ngayon, kayo ang humusga. Kung sino ba ang nagsasabi ng totoo
Ako ba na taga punto por punto? O itong Peter Pendo ng Seventh-day Adventist? Kayo nang mahalang umusga doon. Sinabi ko na nga totoo, sasabihin na mo sinungaling. O tuloy natin ang video. Ano man? Objection, moderator. Objection, moderator. Wala ko nagsulti. Moderator, wala ko nagsulti nga nagsulti kog bakak. Ang giingon ako nagsulti kog tinuod pero yung usbon nga himo niyang bakak. Peter Pendon, ayaw yung tawag ka ulit. Ayaw ka pikon. Relax lang. Balik ko na. Ang akong pangutana, nagsulti ka ba sa bakak nga tinuod? O nagsulti ka sa tinuod nga bakak? Ikon ka nagsulti ka sa tinuod. Ano ni sumpay nga bakak? Wala Sunod ko. pangutana. Ay, isa. Okay. Moderator, usama na iyaha, lipat. Usama na iyaha, moderator nga, panikas man na iyaha. Wa mo ko nagsulti tinuod nga bakak. Uy, Peter Pindo, nata sa live. Kaulaw, Peter Pindo, nata sa live. Inyo ni programa, ayaw pag-ingon ana. Oh. Pwede na ko na i-play sa mong programa, maulaw kaya kayo mag-iningon ana ka. Buwat man kung ka. Oy, pagtarong diha sa mong pangutana. Pagtarong sa imong pinangutana, ayaw pagpangutana nga murag walay buot. Pangutana, tarong ka ng tarong. Pangutana ba nga na logic ba? Di lang pangutana nga lipat-lipat. Ang gibuntis ni Ay, pangutana og tarong, di na pangutana nga binuang. Pagtarong diha sa pangutana. Ang akong gisulti, nagtug-an ko sa tinod, ayaw sumpayi og bakak. Oh. Mura man kag ayaw kasuko, ayaw kasuko. Wala ko nagsulti nga nagsulti kog bakak, ayaw kasuko, ayaw sumpaig bakak. Ay pagbutang-butang sa wala na ako gisulti. Bye. Hoy, ikasiyam nga sugo, ayaw pagbutang-butang sa mga isig katawo, wala ko nagsulti nga baka akong giingon. Ayaw. Relax lang, ayaw ka pikon. Loud and clear. Ayaw ka pikon. May pinukod nga butak. Ranang imong itubag. Next question na lang. Ayaw na lang ka pikon, next question na lang. Oh, sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Squat ka na ako ha. Ayaw lagi pangkuan lagi. Di ka kamdim salir na ako yung style. O yan. Nakita ba ninyo? Hindi kumibo ang host and moderator ng Fight for Faith na si Leomar Balasabas. Hindi siya kumibo. Fallacy ang tanong. Ha? Tapos, yung sagot ko, sinabi ko, nasasabi ako ng totoo, ginagawang sinungaling ni Peter Pindon. Nagano ba? Gumawa ba ng tungkulin ang mismong moderator ng Fight for Faith? Hindi. Wala siyang ginawa. Tumunganga lang siya. Bakit? Kasi manok niya ang nagko-cross-examine. No? Manok niya nagko-cross-examine. Kaya hindi kumikibo ang host and moderator ng Fight for Faith na si Leomar Balasabas. Pero pag pag ako ang gumagawa ng ganun, kini-kick out ako. Dahil ako daw ay lumalabag sa rules. Ito, sa part na ito, very obvious, si Peter ang lumalabag sa rules. Hindi niya nire-respeto ang aking sagot, pero hindi kinik out. Sinasabayan pa niya ako, pero hindi kinik out. Pag yung akong gumawa nun, kinik out na ako. Ha? Mas maganda to, magkaharap kami ni Leomar Balasabas eh. Para i-play ko muli itong part ng video na ito eh. Ha? Kung saan pinababayaan lang tayo ni Leomar Balasabas. Tapos sasabihin niya na sumusunod lang daw siya sa rules. Tingnan nyo kung gaano karumi ang programa ng Sabadista. Basta programa ng Sabadista, napakarumian. Wala kayong makitang programa ng Sabadista na honest. Wala. Ni isa mang programa ng Sabadista with full honesty, wala. Maging sa programa ni Chris Bacalaris, ganun din. Hinan nyo yung ginawa ni Kirin Bustamante.
Diyan sa likod mo, nandyan yung Biblia ng Kristohanong Katilingban. Pakibasa nga ano nakalagay sa pinadayag uno Jess. Anong ginawa ni Chris Bacalares? Hinimas lang niya ang Biblia. Hinimas lang niya. Tapos kumuha niyo American Bible. Sinabi na nga nandoon na version ng hinahanap niya eh. Sabi niya, magbasa ka kahit isa man lang Catholic Bible. Yun, sinilip na nga, Catholic Bible. Sige, yan, basahin mo yan. Ano ginawa? Kumuha na yung American Bible. Sasabihin naman niya, eto, Catholic Bible din ito. Mababasa ba dito? Masama bang tawagin ko siyang tangi? Masama ba? Yun talagang ginagawa nila. Masama bang tawagin ko silang loko-loko? Yun naman talaga ang ginagawa nila. Napaka-honest tayo sa tanungan portion. Pag tayo ang tinatanong, pag tayo ang sinasagot, very honest tayo. Very honest po tayo. Naniniwala kasi kami sa turo ni teacher, honesty is the best policy. Yan ang pinaka-priority ng punto por punto eh. Maliban sa spiritualism, sa religious program, is napakahalaga po ng honesty. Napakahalaga ng honesty. Lalo na sa ating programa. Tayo, pinagloloko tayo ng ibang sekta, pero bahala na sila. Total, sila naman yan eh. Huwag lang tayong tumulad. At napakaswerte ko dahil napakaraming nanonood ng punto por punto, ng straight to the point. Nakikita ninyo ang pagsisinungaling ng mga sulpot na ito. Sabi nila ngayon si Jando masyadong harsh magsalita. Napapa-harsh na lang ako magsalita, at least totoo sinasabi ko. Kalahin mo, napakalinaw ng aking sagot. Ang sinasabi ko ay totoo. Sabihin mo naman niya na kasinungalingan yun kasi yung categorical question niya may dugtong na kasinungalingan. Wala akong pakialam sa categorical question niyang fallacy. Wala akong pakialam doon. Ang sa akin lang magsabi ng totoo. Kaya matuwa ka, kaya magalit ka, sasabihin ko ang totoo. Yun ang mahalaga sa akin. Sayo naman niya, may karugtong yung tanong ko eh, na kasinungalingan. Oh, ikaw ba'y nasasabi na katotohanan na kasinungalingan o kasinungalingan na katotohanan? Sabi ko, katotohanan na sinasabi ko. May dugtong yung tanong ko eh. Wala akong pakialam sa dugtong mo. Fallacy kasi yung tanong na yon. Wala akong pakialam sa tanong na fallacy. Total, ang mahalaga sa akin, ang nanunood na nagigisa sa katotohanan. Nakikita nila kung sino nagsisinungaling. Kayo, tanungin kayo ng ganun. Payag kayo? Tanungin ko kayo. Payag kaya kayo? Tanungin ko kayo ng ganun? Ikaw ba'y nagsasabi ng totoo na kasinungalingan o kasinungalingan na katotohanan? Ano ba talaga? Kayo nanonood, payag kayo? Tanungin kayo ng ganyan? Baka hindi nyo maano eh. Baka hindi kayo makapagpigil. Tanungin kayo ng ganyan eh. Ako nga, nag-control pa ako doon. Sinabi ko pa, ang sinasabi ko ay totoo na yung Panginoon sa verse 43 is referring to God. Sayo niya. So yung sinagay mong sagot ay katotohanan na kasinungalingan. Nag-objection ako. Objection, moderator, wala akong sinasabi kasinungalingan. Sabi naman niya, yan yung nasa tanong ko eh. Wala akong pakialam sa tanong mo. Wala akong pakialam sa tanong mo. Sabi niya, tapos, ayun, masyado na maingay. Nakita niya ba ang moderator kumibo? Nakita niya ba na moderator si Balasabas kumibo? Napansin niyo bang kumibo? Hindi man lang kumibo. Bakit? Kasi bias nga. Bias nga si Leomar Balasabas. Didinay pa kasi. Ba't pa kasi magdidinay eh? Talaga naman napaka-bias niyan. Pag tayo ang ginaganyan, pinapalampas niya. Pag tayo ang gumagawa, kinikick out tayo. Bias nga talaga yung taong yan.
Di-deny pa, sumusunod daw sa rules. Halata naman hindi nilirespeto ni ni Peter Pindon yung sagot ko eh. Kinik out ba niya? Hindi. Sinasabayan pa ako, kinik out ba niya? Hindi. Tapos ako gumawa, kick out ako? Ganyan. Oh. Kita ninyo? Ganyan karumi ang fight for faith ni Leomar Balasabas. Ganyan karumi. Ipinapakilala ko sa inyo ang programa ng Sabadistang yan. Napakarumi. Oh. Tapos ako pa yung sabihin nila na na lugi daw. Si Jando, kinik out kaya nag-iingay sa labas. Magyayabang niyo yung programa niyo, napakalit na nanonood. Kasi kahit kasinungalingan, nire-respeto. Yung totoong sinasabi ko, ginagawang kasinungalingan. Totoong sinasabi ko, ginagawang kasinungalingan. Pero yung kasinungalingan nila, ipinare-respeto nila. Yan ang problema sa programa ng mga Sabadista. Yan na, pinapakilala ko sa inyo ang programa ng mga Sabadista. Kahit sino pang programmer dyan, basta Sabadista, talaga napakarumi niyan. Oh, kamuntik ko na rin si Warren Bisirel doon sa nangyari doon sa video ni Father Darwin na kinat niya at ipinalitaw niya na si Father Darwin daw ang nag-approve ng counting na ang Vicarsville ay 666, pero yung explanation sa yung dugtong explanation hindi niya pinakita. Yung sinabi ni Father Darwin na ipinapakita lang niya ang counting ng mga sulpot, yun ang pinakita niya, pinalabas niya na maski si Father Darwin ganun ang kanyang counting. Amunting nang kami nagkainitan talaga kami ni Warren Bisiril doon. Nagkainitan kami. Wala akong pakialam kung sino yung maano ko. Ang mahalaga, sinasabi ko totoo. Yan. Diyan yung makikita na ang ating programa sa punto por punto, napakahalaga talaga honesty. O tuloy pa natin ang video. Basta gusto ko itong makita ninyo eh. Sinadya ko to para gusto kong makita ninyo na ganito ang Seventh-day Adventist. Si Peter Pindon ganito. Hindi siya malinis na tao. Hindi malinis na tao si Peter Pindon. Kung kilala nyo si Peter Pindon, hindi malinis na tao yan. Napakarumi niyan. Tuloy natin. Next question. Sunod pangutana. Kay matod nimo, gitupag nimo nya. Nara ba tay sumpay ako ang pangutana ganiya? Wa mo ko'y labot sa imong gisumpay kay dili man akong baruganan. Wa ko'y labot sa imong sumpay kay dili na akong baruganan. Ay nagdidikisyon. Wala ko'y labot sa imong sumpay lagi kay dili na akong baruganan. Ang kapitulo ug bersikulo nga akong gibasa, wala ako nakabasa og inahan sa Dios. Gusto ko o sayop ko? Tubat. Kategorikal. Hustog yun. Tungod yan mabasa, inahan sa Ginoo. Gawas na lang, Peter Pindon, makapuntos ka nako kung i-prove ni mo nako nga kanang Ginoo dili na Dios. Pero once gali nga musugot og sa dili ang SDA, kanang Ginoo di ang giingon ni Elizabeth mao ang Dios nga si Kristo na ay inahan, di yun yung mabungkag na sama ra nga nagbasa ka pero wala ka nakasabot sa imong gibasa. Mao na ebidensya mo na mangita ang letra por letra kay manglipat man ka kay di makakalikay nga kanang Ginooha whether you like it or not, Dios gyud na. Gawas na lang, makapunto ka Peter Pindon. Gawas na lang kung miingon ka nga kanang Ginooha dili na Dios. Ngayon, sa pagkakataong ito is parang hinahamon ko na si Peter Pindon na magigiba mo lang yung tindig ko na si Mary, Mother of God, kung mapapatunayan mo na yung Lord sa Luke 1:43 is not God. Pag napatunayan mo yung Lord doon ay hindi God,
then magigiba mo ang tindig na si Mama Mary is the Mother of God. So, dito sa pagkataong ito, parang hinahamon ko na siya dito bumaliktad sa sitwasyon, no? Pero tingnan natin kung ano yung response ito ni Peter Pindon. Sige, pangutan na pa, ganahan ko ane. Ay lang ko butang-butang Matod ni mo gusto ko. Kaya ang akong pangutana, sa akong pagbasa sa imuhang kapitulo o bersikulo, wala ko'y nabasa nga si Maria inahan sa Dios. Gusto ko o sayo ko, ang imuhang tubag gusto ko. Di ba? Klaro kayo sa mga linaw. Anya, husto ka nga wala kay nabasang letra por letra nga inahan sa Dios. Ang mabasa inahan sa Ginoo. O kanang Ginoo ha Dios na siya. O ito sa pagkataong ito, pansinin niyo ito ha. Kanina sinasabayan niya ako, hindi pumigil ang moderator. Hindi pumigil, kahit nag-objection pa ako, hindi kumibo ang moderator. Dito ngayon, nag-object siya. Pakinggan ninyo. Kikibo ng moderator. Moderator, kung di siya gusto mo sapo ko moderator, please, no side comment. Please, no side comment. Di siya gusto mo sapo-sapo ko eh. No side comment na lang. Sapaw na. Oh. Ano na lang? Ibutang na lang nato, nag-debate na lang, schedule lang tanin basig disik ka dyan daw karong taon. Busy jo karon to. Kaya naman may doctrinal exposition. Pero musulod si Peter Pindon sa among doctrinal talakayan, okay kaayo. Ato ta dito magdebate. Tanawa, bro Liomar, ang ako ang pangtana, mao ni diha sa kapitulo o bersikulo nga imong gihatag, Lucas 1, padulong sa 36, padulong sa 41. Wala ko'y nabasa nga si Maria inahan sa Diyos. Gusto ko o sayop ko, imong tubag husto. Okay, husto manday ko. Ang pangutana, kay husto manday ko, unsa man imong supakon, kining husto o katong baka, tubag kategorikal. Ang akong supako ng imong sayop nga pagsabot sa inahan sa Ginoo. Kay kanang Ginoo ang giingon diha, Dios gyud na whether you like it or not. Peter Pindon, Osbon ko, alang sa mga naminaw, mo kilabot o magpabugo-bugo ka. Alang sa mga naminaw, kanang Ginoo diha, Dios gyud na. Maguba lang nimo na nga baruganan kung ma-prove nimo sa kuha nga kanang Ginoo nga gisgutan diha, dili na Dios. Ganiyara kung gabalik-balik sulti ana. Mabungkag lang nimo ng inahan sa Dios kung mapamatud-an nimo nga ang Ginoo nga gisgutan. Opo ko na humas ako 1 minute. 1 minute na bro, yung tubag. Olay! Taka lang ka na! Ay ka pataka diha! Wapo ko 1 minute! Ay apurado! Ay lagkapikon! Agwantahan lang god! Wapay 1 minute eh! Wala pa niriya ka moderator o! Burbida! Mr. Moderator, 1 minute na. Wala pa! Ikaw may mabude! Hindi mo ikaw may timer! Nalimot ang moderator. Nalimot ang moderator. Moderator na po to 1 minute? Ano na lang, balik na lang og kuan, balik na lang kay time man ako na nasingaw ko balik kung tubag bro, Jando. Balik na akong time, sige. Okay. Sige, go, ne. Ang nabasa, inahan sa Ginoo. Mabungkag lang nimo na kung ma-prove nimo sa ako alagi nga kanang Ginoo nga gipasabot diha dili na Dios. Pero di nimo supakon nga kanang Ginoo diha Dios na siya. Laka matud-an. Sama ra nga nagbasa ka nga wa ka kasabot. Nagbasa ka ina sa Ginoo, wa kasabot nga kanang Ginoo diha Dios day na. Mabungkag ra gyud nimo na akong baruganan kung mo prove ka nga kanang Ginoo dili na Dios. Lami nga man atong debatihan. Hamatud-an nimo nga ang Ginoo diha dili na Dios. Kana tong debatihan. O ayan. Based sa nasa naturang video is naghahanap kasi sila, sabi kasi ni Leomar Balasabas na i-debate na lang daw, no? Kasi very si Peter Pindon na gusto niya na very stricto siya ba, yung sharing lang naman yun. Sige, sabi ko, sige, eto, magdebate tayo. Patunayan mo na ang Panginoon sa Lucas 1:43 ay hindi Diyos. Kasi doon kami nagbabangayan eh. Tingnan nyo ha.
alam ng moderator, lugi si Peter Pindon doon. Instead na i-grant yung ano na yon, yung usapang yon, mukhang kinaver up pa ng moderator. Tuloy natin ang video. Oh, naabay dipit nga affirmative niya na idili. Oh, sige. Pamatuod-an ako. Ako'y mo pamatuod. Inahan sa Oh, ako mo pamatuod. Hindi ko ba mo bima di ay. Ako'y mo pamatuod. Oh, sige. Ako'y mo pamatuod. Pamatuod-an ko. Ano na lang, muna itong debate na to, bro, moderator. Pamatuod-an ko nga ang Ginoo nga gipasabot diha Dios. Oh, sukol ka Peter Pindon. Matud-an ako nga ang Ginoong gipasabot diha mo si Kristo ug si Kristo matuod nga Dios. Matud-an ako na. Supa ka. Apil si Maria. Apil si Maria. Hindi, kanang Ginoo diha. Mo na tong gilalisan kanang Ginoo. Mo na tong gilalisan ng Ginoo. Oy, Sige, moderator. Wa ko ni si Kristo Dios. Oh, tada diha mo na. Maria na mahimong inahan sa Dios. Di. Supak man ka. Oh. Sige, kanatong debatihan na to. Peter Oh. Pindon. Matud-an ako nga ang Ginoo nga naiinahan mao si Kristo nga Dios. Supa ka na. Ayan, so dito naman, sabi naman ni Peter Pindon, idagdag ko daw si Maria. Idagdag ko daw si Mama Mary. Ano idagdag? Ito kami nagbabangayan sa sa Lord. Kasi sa kanya kasi ang gusto niya, ang sabi niya kasi hindi daw yun God dahil ang nakalagay Lord. Oh. Tututulan niya si Mama Mary as Mother of God kasi nakalagay doon kasi si Mama Mary Mother of the Lord. Mother of the Lord si Mama Mary ayon sa Lucas 1:43. Sabi ko naman yung Lord dyan is God. Sige, ganito. Patutunayan ko. Ito na, gusto mo yung debate, di ba? Patutunayan ko na ang Lord sa 1:43 ng Lucas ay si Kristo at si Kristo ay Diyos. Tutulan mo. Kasi yun ang ano niya ang tuto niya dun Mother of our Lord, Mother of our God, pareho lang yun. Mother of my Lord, Mother of my God, pareho lang yun. Pero sa kanya kasi iba. Dahil Lord yun, hindi God. Kaya sabi ko, ito na lang, patunayan ko na ang Lord sa 1:43 ng Luke ay God. Tutulan mo. Anong reaction ni Peter Pindon? Na aware na nagsisinungaling siya. Aware na nililito niya ang mga tao, pinupunas niya lang sa akin yung kanyang ginagagawa. Pakinggan niyo ang response ni Peter Pindon. Oh. Ayaw nang. Bro, Wala pa ka na si Kristo Diyos og dili. Di. Ang akong gisupa. Isa, moderator. Diyos tama. Moderator, supak manggod siya nga ang inahan sa Ginoo nagkahulugan og inahan sa Dios. Supak manggod siya na nga ang inahan sa Ginoo diha nagkahulugan og inahan sa Dios. Muna among lalisan diha, di man naglalis sa inahan sa Ginoo, inahan sa Dios. Oh, so pamatud-an ako nga ang Ginoo nga giingnan diha nga dunay inahan mao si Kristo nga Dios. Sige muna. Aron mahuman ta ng isyu ha. Yapi lagi si Maria. Ano sa man taon ka oy? Mo gina. Akong pamatud-an. Oy. Peter Pindon, diha man ta naglalis sa pulong inahan sa Ginoo. Moderator. Diha man may naglalis moderator, diha man may naglalis sa pulong inahan sa Ginoo. Muna maglalisan karon ang pulong inahan sa Ginoo. Matud pa niya, dili siya mooyon nga inahan sa Dios kay iyang nabasa inahan sa Ginoo. Ani na lang, aron mahuman ang isyu. Pamatud-an ako nga ang Ginoo magiingon ni Elizabeth nga dunay inahan mao si Kristo nga Dios. Supako na niya aron magumba ubong niyang ulay inahan sa Dios. Bro, okay. Bro, Okay, Peter Rapod, go bro Pet. Unsay mo ang bro Pet? Ang ako ang gilalisan, ang ako ang question, ang ugat sa ako ang question ganiha, doktrina pa ninyo nga si Maria. Si Maria ba inahan sa Dios? Nagtubag ko. Na di ba na kay bungot dire? Bro, Basta na gani bungot matured na. bro, Ay na bata-bata. bro, nagtubag ko. Ang ako na pinalisan, si Maria inahan sa Diyos. Basta na gani bungot dire jando, dili na magpabata-bata kay mahimo utang abnormal ana. Oh. Tara man tayo bungot dire. Ang atong bilalisan si Maria inahan sa Diyos.
wa na naglalis nga si Kristo Dios. Dinamao, sabot ka. dinamao. Ah, Nangutana ka nako, nangutana ka nako, nangutana ka, Nalipong ka? nangutana ka nako. Moderator, patingogan ko moderator kay murag di na ko patingogon ni Peter Pendon, mahadlok siya motingog ko. Moderator time. Mahadlok siya Okay. motingog ko. Ang pasabot dahil ni Bro Peter Pendon na si Maria Dios, Bro Pets, ako sa karoon. Oh, tingnan mo to moderator nito, kinakampihan pa yung kinakampihan pa si Peter Pendon. Ako na ngayon sinasabayan eh. Ako na nga sinasabayan. Siya pa yung pinakikinggan, siya pa yung binibigyan ng special privilege. Ano ba naman 'yan? Kakatawa talaga pag naiipit na sila at pinagtutulungan na nila yung kanilang kalaban. No. So, yan nakita ninyo kung gaano kabayas yung moderator and host ng Fight for Faith na si Leomar Balasabas. Continue natin. Kasi sabi kasi dito, ang issue ko kasi kaya si Mary is Mother of God kasi doon sa Lucas 1:43 na si Mary Mother of the Lord. Yung Mother of the Lord, Mother of God 'yon. Tumututol itong si Peter Pendon. So doon sana ang aming debate. Kasi kung Mother of God pa rin, di same pa rin ang kukuhanan ng source. Luke 1:43 pa rin. Di ba? Mabasa ba o hindi? Doon pa rin parang nag-back to uno lang kami. Ang cheap naman, ang haba na natalakayan bago pa magbaback to uno. Di ba? Dahil doon kami na focus sa Lucas 1:43, supposedly patunayan ko na lang na yung Lord doon is God. Kasi doon, yun ang patunay ko na si Mary ay Mother of God kasi siya ang Mother of the Lord. Oh, hinan nyo anong ginawit ni Peter Pendon. Hindi na nakikinig. Alam nila lugi sila doon. Ang moderator naman, kumampi. Oh, tuloy tayo. Wala ko naghisgot nga si Kristo Dios. Wala ko naghisgot nga si Kristo dili Dios. Ang ako ang hisgutan kini si Maria. Himuig tema si Maria. Si Maria inahan sa Dios. Kana mo tema. Oh. Kaya wala man ko nag-question si Kristo. Wala man ko nag-question bahin kang Kristo. Wala ko nag-question na. Ang akong question mahitungod kang Maria. Inahan basa sa Dios. Kaya si Kristo na ay duha ka nature. Unsa man ang nature? Pagkatao o pagka-Dios. Sa iyang pagkatao, nasi inahan. Mao na siya si Maria. Oh. Wa ko question na nga inahan na siya ni Kristo sa iyang pagkatao. Ang akong question, mahitungod kang Maria nga nainahan sa Dios. Wa mo gets mo? Yeah, aron naman kasi nabot, akong aging pangutana na lang, aron magkasinabot sa tema. Di mo magkasinabot sa tema ni God. Ako lang aging pangutana ng moderator ha. Aron magkasinabot mi. Oh yan. So, ang sabi niya doon is ang gawan daw ng paksa is si Mama Mary is the Mother of God. Yun daw ang gawan ng paksa. Hindi daw niya kinuwestiyon kung Diyos ba si Kristo o hindi. Ang gawan ng paksa yung Mother of God. Dito, pasimple nang inililiko ni Peter Pendon ang issue. Pasimple niya nililiko. Bakit ko pinapatunayang si Mary ay the Mother of God? Dahil sinabi ni Santa Elizabeth na si Mary ay Mother of her Lord. Mother of the Lord. At yung Mother of the Lord is the same meaning lang yun sa Mother of God. Bakit? Kasi yung Lord doon is God. Si Jesus Christ yun. Yun ang issue eh. Kaso, mukhang feeling niya ipit na siya doon. Kaya sinabi naman niya ngayon, si Kristo as a human, meron siyang ina. As a human, meron siyang ina. Baka nakalimutan uli niya yung sinasabi sa kanilang fundamental belief that Jesus was God in human flesh. Jesus was God in human flesh. Yan ang official doctrine ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, si Kristo bilang tao may ina. Sabi niya yun, no? Pero bilang Diyos, wala daw.
Parang inihiwalay niya ang pagka-Diyos sa pagkatao. Sabi sa kanilang turo, Jesus was God in human flesh. Ano yung in? Bisayain natin to. Si Kristo Diyos sa iyang pagkatao. Sa Tagalog, si Kristo ay Diyos kahit siya ay tao. Diyos siya sa kanyang pagiging tao. Yan. Ngayon, inililihis ni Peter Pendo ng isyo. Akala siguro niya hindi ko mahuhuli. Ako pa. Dedenggoyin mo. Lahat ng strategy ng SDA, natutuhunan ko na. Hindi na yan uubra sa akin yung mga ganyang taktika. Paano kasi? Bahaw na sana sa akin yung mga taktikang yan, ginagamit pa rin. Hindi talaga uubra yan. Mag-isip kayo ng bago. Yung hindi ko pa natutunan. Tuloy natin. Aron makasinabot mi, kay murag wag mi nagkasinabot ani. Kare. Yung mga kasinabot na Mo ginang kanggali, ako lay agi pangutana. Bro Peter. Kaning Ginoo nga nay inahan, Dios na o dili? Wa pa na si matao, Diyos na siya mo na. Di, ako pangutana ba? Sa iyang pagka-Diyos. Ang Ginoo nga naay inahan, Dios ba na siya o dili? Inahan? Si Maria mo na gis. Ayaw sa ako lagi kinitubag ko. Ayan. Pag ako ang sumagot, sinasabayan niya. No? Sinasabayan niya ba ako sumasagot? Pag siyang sumasagot, ayaw niyang sabayan siya. Yon. So, ang tanong ko, napakalinaw. Tanong ko sa kanya, para mabigyang linaw yung isyong pinagbabangayan, para sa kanya, yung Panginoon doon sa 1:43 ng Lucas na merong ina, Diyos ba yun? Ang sagot ni Peter Pendon, Diyos na siya bago pa siya magkatawang tao. Ang layo. Hindi ko naman tinatanong kung Diyos na ba siya bago siya magkatawang tao. Ang tanong ko sa kanya, yung Panginoon na nasa sinapupunan na mayroong ina, Diyos ba yun? Yun ang tanong ko sa kanya. Yes or no lang yan, no? Yes or no? Hindi talaga sumasagot ng tama. Baliktot, baluktot pa. No? Tuloy natin na video. Wa ta naghisgot nga si Kristo Diyos o si Kristo dili Diyos. Ang atong hisgutan, ini si Maria inahan sa Diyos. Ang pangutana nimo sa kuha, si Maria dili ba inahan sa Diyos? Ay, wa pa nagpakatao si Kristo. Diyos sa sagdaan, nasa Juan. Problema dito kay Peter Pendon, hindi nakikinig sa tanong. May tinatanong ako, iba ang tumatakbo sa isip. Ang tanong ko sa kanya, yung Panginoon sa Luke 1:43, Diyos ba yun o hindi? Ang sabi niya, ang tanong ko daw sa kanya, si Mary ba ay ina ba ng Diyos? Yun ang tanong ko. Ang tanong ko, yung Panginoon sa Lucas 1:43 na may ina, Diyos ba yun? Yun ang tanong ko. Hindi nakikinig. Tapos, kung ano-ano pa yung nagsasagot, nagre-reklamo siya na sumasapaw daw ako. Ano ba sa Tagalog yung sumasapaw? Sinasabayan, no? Para bang ano ba? Pinipigilan ko daw yung ano daw niya, yung pagsagot daw niya. Kanina pa siya sapaw sa akin eh. Pag ako na yung yung mukhang sumapaw, rereklamo siya. Na meron na siya 1 minute sumagot. Tingnan nyo. Ganyan si Peter Pendon. Mahaba ng oras na ating pinaglaan sa programang ito, pero gusto ko lang pakita sa inyo na ang mga SDA evangelist, lahat sila, lahat ha, wala akong kinikilalang wala akong ini-exempted. Lahat ng mga SDA evangelist, puro dishonest. Lahat. 100%. Basta SDA evangelist, dishonest. Yan, no? At saka, ilan sa kanila mahilig sa patutsada, gaya nitong Peter Pendon. Uubusin ang oras sa kakapatutsada. Yun. Yan ang problema kay Peter Pendon. Ngayon, tinatanong ko siya,
Yung Panginoon ba na nasa sinapupunan na merong ina, Diyos ba yan? Pakinggan natin kung sumasagot ba siya ng tama. Juan. Oh, nasa Juan. Uno-uno. Oh. Diyos na sangdaan. Karon kay Diyos na sangdaan. Alay siya inahan sa iyang pagka-Diyos. Wala. Natubag ang pangutana. Balik ko na ko pangutana kay wala natubag. Kanang Ginoo nga giingon ni Elizabeth nga dunay inahan, Dios ba na o dili? Okay, tubag. Tubag. Isa, pati mo ba sa siya, basi mong sapaw na po na ron. Tubag ko dili. O yan po. So sa pagkakataon pong yan is medyo naiirita na ako eh. Naiirita na ako, no? Naiirita na ako dyan kay Peter Pindon. Very simple ang tanong. Yung Panginoon ba na tinutukoy ni Santa Elizabeth sa 1:43 ng Lucas, yun ba ay Diyos o hindi? Di ba yun ang tanong ko? Ang sabi niya, 1:1 ng pasimula ay Diyos na si Kristo. Yun ba ang sagot sa tanong? Tapos, bago niya tapusin, sasabihin niya kaagad, nasagot ko na ang tanong, sunod na tanong. Anong nasagot? Simple ang tanong ko. Yung Panginoon na may ina na sinabi ni Elizabeth, yun ba ay Diyos? Hindi ko tinatanong kung si Kristo'y Diyos na ba buhat nung pasimula. Ayan. Tapos nung hinihintay ko yung sagot niya, ang sabi naman niya, moderator, baka baka ano naman, hihirit na naman niya ng sapaw o baka sasabay na naman ako niya magsalita. Nag-iisip siya kung paano niya ako lituhin eh. Pero hindi niya ako madadala sa lito-litong ganyan. Instead, nag-stick ako sa tanong ko na sana'y masagot. Tingnan niyo ha, ang tanong ko, yung Panginoon na nasa sinapupunan ni Maria, yun ba ay Diyos? Ang sagot niya, Diyos na siya buhat ng pasimula. Hindi yun ang tanong ko. Yan ang style ni Peter Pindon. Nililito ang mga tao. O tuloy natin. Diyos na o dili? Diyos na siya na nagpagkatao. Si Maria nahimong inahan sa pagkatao. Dili sa pagka-Diyos. Okay. Wala pa na tao si Kristo, Diyos sa siyang daan, ug wa sa inahan. Okay. Sunod nga pangutana. Okay, ito tayo ngayon. So, doon, inaamin niya doon na si Kristo ay Diyos. Inaamin niya doon na si Kristo, yung Panginoon na nasa sinapupunan na may ina, Diyos ba yun o hindi? Ang sabi niya, Diyos yun. Yun, doon, bagsak na si Peter Pindon. Diyos yun. At siya ay ina sa pagkatao. Yan. Siya ay ina sa pagkatao, hindi siya ina sa pagka-Diyos. Yan. Ang tinitira doon ni Peter Pindon, yung kanyang interpretation sa term Mother of God at hindi ang official na turo ng Katoliko tungkol sa Mother of God. Yung doktrina ng Katoliko patungkol sa Mother of God, hindi naman namin tinuturo na kaya siya Mother of God kasi ina siya ng pagka-Diyos ni Kristo. Wala kaming turong ganon. Na yan ang maling unawa ni Peter Pindon. Tinitira tayo ng mga Sabadista hindi tungkol sa ating aral, kundi batay sa kanilang maling unawa. Wala tayong turo na si Mary as Mother of God ay ina ng pagka-Diyos ni Kristo. Hindi yan. Kaya siya Mother of God para sa ating mga Katoliko dahil Diyos si Kristo nung kanyang ipinanganak. Diyos si Kristo nung kanyang ipinagbubuntis. Wala tayong turo na siya ay Mother of God dahil Diyos daw sa pagkatao. Sa pagka-Diyos ni Kristo. Wala tayong turong ganyan. At nung si Kristo ay nasa katawan tao, Diyos ba siya? Yes, Diyos siya. Ayun ang sinasabi sa kanilang babasahin
sa fundamental belief kung saan ay kanilang sinasabi, kanilang inaamin na Jesus was God in human flesh. Oh. Maliwanag yan ha. Jesus is God, was God in human flesh. Oh, so yung ating doktrina napapatibay dito. Kapag inaamin nila na si Kristo ay Diyos nung nasa sinapupunan ni Mama Mary, then totoo nga na siya ay Mother of God. Wala tayong turo na si Mary ay ina ng pagka-Diyos. Wala tayong turong ganyan. Ang binabanatan ni Peter Pendon, ang maling unawa niya at hindi ang turo natin. O, tingnan tayo. So, doon nalaman na, inamin na niya na Diyos si Kristo nung nasa sinapupunan ni Mama Mary. Pakinggan naman natin ang kanyang mga sunod na argumento. Kasi inahan. Okay. Sunod nga pangutana. Kinsa man, sunod nga pangutana. Kinsa man ang inahan sa Dios nga nagpakatawo? Okay, ang tubag, tira. Si Maria, inahan sa pagkatao. Dewa ko nang utana ginahan sa pagkatawo, naunsa man ni siya. O ayan, tingnan nyo ang ang evangelist na ito ng SD, very dishonest. Ang simple kong tanong, sino ang ina ng Diyos na nagkatawan tao? Di ba? Kasi sa kanila kasi, inamin na niya na si Kristo ay Diyos ang nagkatawan tao. Inamin na niya. So, ang tanong ngayon, sino ang ina ng Diyos na nagkatawang tao? Ang sabi niya, si Maria ay ina ng pagkatao. Hindi ko... Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Talagang ang very defensive, ano? Very defensive. O, sabihin natin nga si Kristo ay, si Mama Mary ay ina ng kanyang pagkatao. Ano ba si Kristo nung siya ay tao? Ito ang sabi sa kanilang turo, opisyal ng turo. Jesus was God in human flesh. O yan, yan ang kanilang opisyal na turo. Jesus was God in human flesh. Si Maria daw, Mama Mary daw, ay ina ng pagkatao. Ang tanong, Diyos ba siya nung siya ay nagkatawang tao? Yes. Hindi naman pwede ihiwalay ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagiging tao. Isang persona lang yan, natural. Kung yung kanyang pagkatao may ina, yung kanyang pagiging Diyos may ina din. Hindi siya ina ng pagka-Diyos. Siya ay ina ng Diyos, hindi ina ng pagka-Diyos. Iba yun. O, tingnan nyo? So, dito makikita, napakatibay ng ating doktrina. So, gibang-giba si Peter Pendon. Yung trying hard niya na lulusot, kahit sang anggulo tingnan, talagang, napakatibay talaga ng doktrina ng Mother of God eh. O, tuloy natin. Di nyo ko mo padayog tubag ba? Basta kayo magsapaw-sapaw ka ba? Moderator, ang akong, wa mo ko nang utanag sa inahan sa pagkatawo. Ang akong pangutana, kinsa man day, ingon mo ko siya nga si Kristo, Dios nga nagpakatawo. Muna akong pangutana niya, kinsa man day inahan sa Dios nga nagpakatawo. Muna akong pangutana, dahil siya mag-focus. Ito baga, kinsay inahan sa Dios nga nagpakatawo. Okay. Diyan ang tubag. Ang inahan sa Diyos nga nagpagkatao sa iyang pagkatao si Maria, pero sa iyang pagka-Diyos, wa pa siya matao dito sa tandaan, wa sa inahan. Okay. Kay ni Oyon ka man. Ayun, nalaglag rin si Peter Pendon. Iwas ng iwas, yun ang kinahantungan. Sumasang-ayon na siya ngayon na ang ina ng Diyos na nagkatawang tao ay si Maria. Naman yun. Pero sabi niya, hindi sa pagka-Diyos. Wala naman turo ang Katoliko na si Maria ay ina ng pagka-Diyos ni Kristo. Walang turong ganun. Yun ang problema. So, bagsak na si Peter Pendon. Ngayon, dito sa pagkakataong ito, may pagkakataon na bumabawi naman siya. Na hindi daw Diyos si Kristo nung siya ay nasa sinapupunan ni Maria. Eto. Katong si Kristo nga Diyos naa sa tiyan ni Maria, Diyos siya ato o dili? Okay.
Pagsulod niya sa taguangkan, espiritu siya. Sumala sa mabasa nato sa Biblia. Espiritu siya. Walay mabasa nga gibuntis ni Maria Diyos. Kundi Ayun, isa na naman kapalpakan na naman yun ni Peter Pindon. Sinabi niya, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, siya ay espiritu. Walang mababasa na Diyos siya na nasa sinapupunan ni Mama Mary. Wala nang mabasa na Diyos siya. Yan ang sinabi ni Peter Pindon ha. O tuloy natin. sunod pang tana. Sa ato pa, sa doktrina sa SDA, dili Diyos si Kristo sa dihang naa sa tiyan ni Mama Mary. Sumala sa doktrina sa SDA, wala mi nagdoktrina nga gibuntis ni Maria Diyos. Wala mi nagdoktrina nga gibuntis ni Maria Diyos. Wala mi nagdoktrina nga gibuntis ni Maria Diyos. Ayan, ang sabi niya, official na turo ng SDA, wala silang turo na Diyos si Kristo nung ipinagbubuntis siya ni Mama Mary. Yan ang kanyang sagot ha. Sagot. O, tuloy natin. Nagtudlo ba ang SDA nga sa dihang si Kristo naa sa taguangkan ni Mama Mary? Nagtudlo ba ang SDA nga katong nasa sa taguangkan dili sa Dios ato? Kay wa man kamo nagtudlo nga nanganak nagbuntis sa Dios. So ako pangutana, katong naa sa tiyan ni Mama Mary si Kristo, dili ba siya Dios ato? Yes or no? Okay. Ang akong tubag, yes, tungod kinasayop ka. Dili siya Diyos atong panahuna, tungod kilalang pa siya sa espiritu. Kasabot ka. Yun, so medyo nabibigyang linaw na. Nabibigyang linaw na. Sabi niya, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi siya Diyos nun. Hindi siya Diyos nun dahil ano ba siya nun? Lilim pa siya ng Espiritu Santo, no? So, hindi siya Diyos nun nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary. Yan ang sagot ni Peter Pindon. Tuloy natin. Kung tagaan ka na kog usa ka semana nga assignment, makahatag ba ka nako nga gitudlo sa SDA nga dili Dios si Kristo sa diyang naa sa taguangka ni Mama Mary? Tubag. Tubag. Kana imuhang usa ka semana, bisan pag imuon ra ko na duha ka adlaw, di na mahitabo bisag karon pa. Oh, mo na mo talaga amo iyong karon nga hatagan ko ni pug duha ka semana. Ay. Bisan pag karon. Sige. O yan, ang style ni Peter Pindon, idadaan sa patot sa dahan, idadaan sa saywar. Sabi ko sa kanya, kung bibigyan kita ng 1 linggo, maipepresenta mo ba sa akin ang isang libro ng SDA na may turo na hindi Diyos si Kristo nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary? Ang sabi niya, hindi na kailangan ng 1 linggo, kahit pa ngayon. Ayan. Inunahan ng yabang, nagpakita ng kayabangan, kahit pa daw ngayon pa, ilalabas niya. O sige, anong ginawa ko? Siningil ko siya, ilabas mo ngayon. Dahil sabi mo kasi ngayon kaya mong ibigay eh. Kasi ang tanong ko sa kanya, kapag bibigyan kita ng 1 linggong palugit, may mailalabas ka ba? Yun ang sabi ko sa kanya, may mailalabas ka ba na opisyal na aklat ng Sabadista, Seventh-day Adventist, na si Kristo ay hindi Diyos nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary? Yun ang tanong ko sa kanya. Sabi niya, kahit ngayon pa, di na kailangan ng 1 linggo, kahit ngayon pa. Oh, so, ito ngayon. Dahil kahit ngayon pa, siningil ko siya ngayon. Sige, ilabas mo. Siningil ko siya. Nasaan ang libro ng Seventh-day Adventist? Sinong author? Anong pahina na sinasabi na si Kristo ay hindi Diyos nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary? Tingnan natin kung makapaglalabas ba si Peter Pindon ng aklat based sa kanyang kayabangan na turo ng Seventh-day Adventist na si Kristo ay hindi Diyos nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary. Kinggan natin. Sunod pang tana. Okay, kiniingon ka man nga makbisan pagkaron makahatag ka.
palihog ko no, pagkuha og librong sa libro sa SDA, basaha karon, maminaw mi, nga nagsulti gyud didto, nga dili Dios si Kristo sa dihang na sa tugoangkan ni Maria. Kay makahatag man ka karon, yatag ko nimo usa ka semana, nang hambog man ka bisan pagkaron, makahatag ka. Sige, hatag daw kuno karon be, nga libro sa SDA nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo sa dihang naa sa taguangkan ni Maria. Basta unsa nga libro na, kinsa nga author o unsa nga pahina. Sige karon dayo kay makahatag man ka karon. Go. Tubag na ko. Okay. Anak ganing giingon nga wala, nabay wala ganya imong ihatag. Gamita ang common sense. Ayan, mga kapuntos, nakita rin yung resulta ng kanyang kayabangan. Sabi pa niya, kahit ngayon pa, resulta, wala pa lang may pakita na meron silang turo na hindi Diyos si Kristo nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary. Wala pala. Ngayon, di nagtagal, muling nagbago ang tindig niya. Atras abante si si Peter Pendon, laban o bawi. Ito pakinggan nyo. Okay. Kung sulod sa usa ka semana, gikan karon, sulod sa usa ka semana makapakita ko nimo doktrina sa SDA, Dios si Kristo sa diyang nasa taguangkan ni Maria. Dawaton nimo sa publiko nga wala kay alamag sa inyo kagalingon doktrina. Tubag. Ana ba? Ana gid kami tayo tubag. Ana. Pila ka bulan? Di usa ka semana. Mana ang imong mabubuan? Usa ka semana. Upat ka usa Usa. ka semana di ay. Oh. Usa ka semana. Okay. Mudawat pa ko walay alamag. Ingnan tagani ka nga wa gimi doktrina na ato I'm sure 100%. Bisan pag usa ka tuig akong ihatag nimo. Pag makahatag ka nga nami doktrina sa among 28 fundamental belief nga nagdoktrina mi nga ang gibuntis ni Maria Diyos, ay nako Jando, talagang andyan ka sa katotohanan. Pero pag hindi ka makahatag, andyan ka sa kabakakan. Oh, ayan ha, maliwanag yung sinabi niya na kapag mabasa ko daw sa kanilang fundamental belief na si Kristo na ibinagbubuntis ay Diyos, ay nasa katotohanan kami. Nasa katotohanan tayo. Pero kung hindi ko daw mabasa, nasa kasinungalingan tayo. Talagang mababasa. Ayan fundamental belief nila yan Jesus was God in His human flesh. Diyos siya nung siya ay nasa human flesh. Nung ipinagbubuntis siya ni Maria, nasa human flesh ba siya nun? Kung siya ay nasa human flesh nun, Diyos ba siya nun? Ang sagot ng kanilang aklat, yes. Pero ang sagot ni Peter Pendon, no. Yan ang ebidensya na si Peter Pendon walang alam sa kanilang sariling doktrina. Yan ha. Ebidensya yan na si Peter Pendon mismo walang alam sa kanilang sariling doktrina na si Kristo ay Diyos nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary. Asa nato mabasa sa Biblia nga gitudlo nga dunay panahon na wala ang pagka-Diyos ni Kristo? Tubag. Okay. Ang imuha. Tubag na ko. Asa sa Biblia? Ambot lang nimo wa makapasa na Ikaw may gingon ganina. na nawala ang iyang pagka-Diyos. Ikaw may gingon ganina nga dili siya Diyos. Ano lagi? Ikaw may gingon ganina nga dili siya Diyos. Yun, si Peter Pendon, bigla na naman kambyo. Sabi niya, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi siya Diyos noon. Sabi niya yon, hindi siya Diyos noon. Ngayon, tinatanong ko siya ngayon, saan sa Biblia natin mabasa na once upon a time na walang pagka-Diyos ni Kristo? Sabi niya kasi hindi siya Diyos noon. Diba? Hindi siya Diyos noon. So, tanong ko sa kanya, saan natin mabasa sa Biblia na once upon a time, biglang nawala ang pagka-Diyos ni Kristo? Yun yung panahon na sa sinapupunan siya ni Mama Mary. Sinapupunan siya ni Mama Mary. So, yun ang gusto kong sagutin ni Peter Pendon.
Pero bigla na naman kambyo. Na wala daw sinasabi sa Biblia na once upon a time na wala ang pagka-Diyos ni Kristo. Tingnan nyo. Umaatras abante si Peter Pendon sa topic na ito. Okay. Ang ako amang God, 1 minute ang iyang pangutana, 1 minute ang ako ang tubag. Ang iyang pangutana, asa na to mabasa sa Biblia nga nagbulag ang iyang pagka-Diyos. Wa man ko nagpamatuod nga nibulag ang iyang pagka-Diyos. Na ang iyang O, tinan mo tong sinungaling na ito. Napakasinungaling talagang tao. Tinatanong ko daw kung naghiwalay ba ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatao. Hindi ko tinatanong yun. Ang sabi niya kasi, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi siya Diyos noon. Hindi siya Diyos ng panahong yun. So, ang tanong ko sa kanya, kailan, saan sa Biblia mabasa na may na may panahon si Kristo ay hindi Diyos. Kasi sabi niya kasi hindi siya Diyos noon eh. Hindi siya Diyos noon. Na yun, nung tinanong ko naman siya ngayon, sabi naman niya, ang tanong ko daw, naghiwalay ba daw ang pagka-Diyos na pagkatao? Tingnan niyo taong to. Napakasinungaling talaga na tao, no? Napakasinungaling talaga. Tingnan niyo, nakita niyo ang ginagawa ng Seventh-day Adventist. Nililito-lito tayo, pero hindi niya ako madadala sa lito-lito na yan eh. Alam ko yung mga style nila. The more silang gumagawa ng paglito-lito sa akin, the more ako nakakakita ng mga paraan na maipakita ang kanilang panlilitong ginagawa. Ang tanong ko sa kanya, saan sa Biblia mabasa na may mga panahon o merong panahon na hindi Diyos si Kristo? Ang sabi niya, natanong ko raw, saan daw mababasa na hiwalay ang pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang pagkatao. Wala akong sinabing ganun. Pero ang follow-up na sagot niya is, si Kristo ay Diyos sa tanang buhay niya. Diyos siya sa tanang buhay niya. Hindi ibig sabihin, Diyos siya kasama sa tanang buhay niya, yung nasa sinapupunan siya ni Mama Mary. Diyos daw siya sa tanang buhay niya. O ngayon, di sabihin, Diyos siya doon. Bakit sinabi niya kanina na hindi Diyos si Kristo nung nasa sinapupunan ni Mama Mary? Kung sa lahat pala ng buhay niya, Diyos pala siya. Ano? Atras abante, hindi ba? Tuloy tayo. sunod pangutana. Sunod nga pangutana, matod pa nimo, tibuok kinabuhi ni Kristo, wala ni bulag niya ang iyang pagka-Diyos. Sa dihang naa siya sa taguangkan ni Mama Mary, ni bulag niya iyang pagka-Diyos o naara iyang pagka-Diyos sulod sa taguangkan ni Mama Mary? Tubag. Okay. Muna siya gitawag og great mystery. Kaya bisag na ako ng taguangkan. Hindi ako umungiti. Oh? Yun. So, the great mystery na naman siya. Tumakbo. Kawawa naman si Peter Pendon. Dinideny niya na si Mary, Mother of God, ang reason niya dahil hindi God si Jesus Christ nung nasa sinapupunan ni Mama Mary. Ngayon, tinitindigan naman ni Peter Pendon na hindi kailanman nawala sa pagkatao ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, Diyos nga siya, nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, Diyos siya noon. Kaya tama sinasabi doon sa kanilang fundamental belief, Jesus was God in human flesh. Pero sabi ni Peter Pendon, hindi raw turo sa Seventh-day Adventist na Diyos si Kristo nung nasa sinapupunan ni Mama Mary. Anong tawag mo dyan? So, dyan yung nakita ang ni Peter Pendon. Sa panay kaiiwas niya, iwas-iwas, lusot ng lusot, dumating ng pagkakataon na corner na ang kanyang argumento. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.
Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.